share, like, at subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join, boto, nandyan lang po sa baba. Ito na po mga kababayan, panoorin po natin itong buong video. Hello. Okay? Hello. Nakikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. Oh, DPWH ha? Ang ginagawa po nila ay Oh. yung Ayan, mga plak po na yan ay dinalag... Hindi makukuha sa repair na plaster yan ng ano. Mga kababayan, napakalaking ano niyan, napakalaking bumuho. Tapos tatakpan nyo ng simento-simento. Hindi po pwede yan. Mga taga-DPWH, kayo bang kontraktor nito? May dahilan kung bakit nagigiba yan. May dahilan kung bakit gumuguho yan. May dahilan bakit nag-i-slide yan pababa. Dahil hindi sumunod doon sa tamang specification. Hindi sumunod doon sa mga materyales na dapat sana ilinagay dyan. Yan ang problema natin dito. Ngayong mga panahon na to, hindi magkanda o gaga, hindi lang po yung mga kontraktor, pati yung mismong DPWH, ay nagre-remedyo na. Pero kung hindi yung napag-usapan, lumabas sa publiko yung issue na yan, malamang sa malamang, ano yan, ika nga, mawawasak na yan, wala pang pakialam DPWH yan. Pinapatungan lang po nila ng semento. Nako, pinapatungan lang ng simento, oh. Grabe naman yan. Ayan o. Oh, Tignan nyo naman tignan nyo naman yan. ang ginagawa. Mga kababayan, napakalaking puwang. Ika nga, nag-slide na pababa yung pinaka-flood control eh. Ngayon, para hindi lang makita yung sira, walang laman sa loob, lalagyan ho nila ng hollow blocks. Tama ho ba yan, mga kababayan? Ngayon, pagka yung level ng tubig, inabot niya mga hollow blocks na yan, pinasok ng tubig yung gap na yan, sa tingin nyo ho ba ano mangyayari? Natural, magdire-diretso yung pagbaba ng ano na yan, yung tawag dyan, slope na yan. Diba? Yun ang hindi maisip ng mga taga-DPWH. Kahit anong pangtatakip nyo dyan, ang remedyo lang dyan, i-rebuild. Diba? I-rebuild dyan. I-dismantle ulit yan. Lalagyan ng mga panibagong reinforcement sa loob. Di tayo engineer dito. Pero base sa ating mga nakikita sa sa social media, yung mga engineer, yung mga gumagawa, yung mga nagre-repair ng mga ganyang klaseng problema. Ang ginagawa ko nila, yung bahagi nung riniri, hindi ko alam kung mali ako, pwede, okay lang naman. Nakikita ko lang naman to eh. Hindi ko kiniklaim dito na expert ako. Ang nakikita ko natin, dinidismantle ko nila ng totally yung merong problemang bahagi ng infrastruktura at pinag-aaralan nila kung ano ang i-implement nilang solusyon doon sa problema na yon. Malimit, makita natin, binabaklas mo talaga at tinatayuan ng panibagong infrastruktura. Kumbaga, para ika nga yan kasi hindi mo na alam kung meron pa laman sa loob yan. Hindi tayo engineer dito pero yun ang mga nakikita natin. Yung ginagawang pag-repair dyan, hindi ho hollow blocks ang linalagay. Okay? Hindi ho hollow blocks. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ayan, Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Kahit yung mga ordinaryong meron, yun ho ang ika nga, yun ho ang pananaw nila sa mga infrastruktura na yan. Di ba? Nagkakaroon, lokohan na ho ito mga kababayan. Yan, kung tawagin yan ano yan yung kumbaga kala mo maganda sa labas, pero sa loob ang pangit. Okay sa panglabas, pero sa pangloob napakapangit. Ngayon, paglipas ng mga ilang linggo, ilang buwan, wasak na naman yan. Yan yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Grabe, taga-Tarlac, Basta. Hello? Nakikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So, ang ginagawa po nila ay yung mga plak po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Look. Grabe, Hello. Eto mga kababayan, lipat na ho tayo kay Yorme Isko Moreno. Punta ho, diretso muna tayo dito. Tapos, isasampal ho natin sa pagmumukha ni Yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
magandang gabi po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, you've called him a bully at sabi niyo Yan. po ay selective siya sa mga proyektong pinapatigil niya. Tingnan niyo, bakit Selective, ganito na lang kainit ang paninita ni Oo. Mayor is Doon muna tayo sa puntong selective. Pakinggan nyo ho, sasabihin ni Yorme dito sa video na to. Inaprobahan po yung ibang congressman na hindi po kaalyado Oh. na sila ay may pagawaing bayan. O inaprobahan. Inaprubahan. Pero hindi pa kaalyado. Hindi kaalyado ha. Kasi sinasabi nitong si Joel Chua dito, porket hindi siya kaalyado nitong si Yorme, hindi inaaprubahan yung mga proyekto. Ginigipit ni Yorme Isko Moreno. Sinasabi ni Yorme dito, nakita niyo yan, yung proyekto na yan, hindi ko kaalyado yan, yung ano na yan. Yung congressman na may-ari niyan o project niyan. Pero, ayun, tingnan nyo, aprobado, nag-uumpisa sila. O ano yung kinakatak nitong si Joel Chua, anong pinuputak nitong mama na to? Ngayon lang ang naabot eh. So hindi pa naiwan ng last time? Yung mga inserted funds eh. Ngayon nila na-implement. Ako, hindi na nga ako. Hindi pa natuto eh. Hindi pa natin. Pero yung mga alam mo yung pinasok sa small committee, nireregalo sa mga congressman na hindi, yung para tirahin lang yung mga politiko. Ayun. Yan. Kaya nagbubuhos ng Kaya gigil na gigil sa implementation itong si Joel Chua dyan sa proyekto na yan. Okay, okay. ayun, yun nga. Sabi ko nga sa'yo. Alam mo kung nakalagay niyo po. Oh, see? Alam mo. And in fact, I ask you to go there. You see it for yourself. Hindi naman pinreserve ba sa kaya hindi kami nakapunta. Alam mo, Joel Chua, bakit hindi ka mananalo dito kay Yorme Isko Moreno? Alam mo bakit? Kahit tayo, hindi natin kaalyado yung si Yorme nung nagdang presidential election. Dito sa isa na to, dahil ikaw, aso ka nitang baluslos, kung sino man ang kakalaban sa inyo, ikakampi namin. Pero lang yung mga makakaliwang grupo at mga dilawang talyanista and shaymada, ay yung mga yun, wala nang prinsipyo yung mga yun eh. Pabalabalintong ng idea yun, pabalabalintong ng naratibo yun eh. Kung saan lang may views, doon lang yung mga yun eh. Diba? Hindi natin kasali yung mga yun. Pero yung mga banateros yan, legit yan. Yung Birada Aguila, yan. Legit yung mga yan. Pero yung iba dyan, ano lang yan, pabalabalintong. Yung iba, yan sila Ma'am Joey, yan, legit yan. Malulupit yan. Yung Ma'am Sasro Gando Saso, third floor studio, malulupit. It Abroad, yan, malulupit yung mga yan. Yan, ika nga yung mga pagka sumalansan yan ng issue, talagang may natututunan ho tayo kasi yan ang mga pinapalo natin eh. Yan, yung mga vlogger na yan, kumbaga, pagka nagsalita yung mga yan, talagang ika nga may pinangukutan. Yung prinsipyo yung pinangukutan pa. Prinsipyo yung pinangukutan. Ilang basta-basta. Hindi ka Kasi ako, ba't ko nasasabi mga banateros solido? Kasi si Banat Bay, ito yan si Banat Bay, noong panahon na itong si Marcos Jr., noong tumakbo si Marcos Jr., talagang nag-iskuko yan. Walang views walang views noon kay Banat Bay. Ano ko yun, nakita ko yun. Walang views si Banat Bay. Pero hindi ho siya lumipat dito kay Marcos Jr. Pero tayo, tayo nung kay BP, Sara tayo, sumama tayo kay BP, ayun na nga. Isa tayo dun sa mga ika nga na budol. Diba? Walang views kay Banat Bay noong mga panahon na yun. Sa napakahabang panahon, first year, 2022, 2023, halos tingi-tingi yung views ni Banat Bay. Ang daming galit na DDS kay Banat Bay, pero hindi ho siya nagpatinag. Nanindigan siya dun sa prinsipyo niya na eto, ganito yan dapat. Diba? Kaya sigurado tayo, yung mama na yan, walang views, may views, hindi aalis yan sa mga Duterte. Doon tayo sa mga vlogger na yun, kahit ako, follower na ako ni Banat Bay. At totoo yung si Banat Bay, totoo yan. Hindi naman sa hindi kami close niyan. Pinapalo ko siya kasi bilib ako sa kanya. Sa totoo ko niyan mga kababayan. Kasi may prinsipyo yung mama. Wala siya sa eksena dahil lamang sa views, di ba? At yun ang rene-replicate natin dito sa PH Update at i-replicate natin. Hindi pagka lumipat na kay Marcos Jr. ang views, lilipat tayo doon. Hindi ho ganun. Ika nga, tuloy-tuloy na to. Ngayon, tanongin nyo yung mga pinapanood nyo, baka pinumula lang kayo na mga yan. Yung pang-abuso ng
Every mo, kundi ako bumaba doon. Yung mga senior citizen, malamang. Wala nang lugar. Yung mga daycare center, wala nang eskwela. Satellite office, di ba? Oo, satellite office na City Government. Ayun ang challenge ko sa kanya. Imbestigahan niya sarili niya. Yeah. Yun daw ang challenge sa'yo ni Francisco Moreno, Joel Chua. Imbestigahan mo sarili mo. Eto si Joel Chua ngayon. Yan, mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. May konting komento lang ako sa pinakita kong video. Nagkakandara pa na DPWH sa pagkukumpuni ng mga palpak na project dahil sa sobrang tindi ng impact ni Senator Marcoleta. Kung buti na lang mga kababayan, si Senator Marcoleta ay nanalo. Kung hindi, yari tayo. Walang gagawa ng walang investigasyon na magaganap. Dahil kay Marcoleta, ultimong si BBM lumalabas na pabida para lang masabi ng tao hindi siya may ginagawa, pero hindi naman bobo para makapagbida-bida lang. Ay halata namang pinoprotektahan pa rin niya yung mga tauhan niya sa Congress. Kaya hanggang sa muli mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat and God bless.